ang nagbayad. Lumapit sa hashtag ipabitag mo ang isang dalaga na gustong humingi ng tulong para sa kanyang tiyahin na OFW. Dahil sa pangangailangan ng pera ng kanyang tiyahin, na-scam siya ng isang agent na nagpakilalang staff daw ng isang loan company. Siya na nga ang nangangailangan, siya pa ang nagbayad. Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo kayo Sir Ben Tulpo para po matulungan yung tita kong OFW sa Saudi dahil na-scam po siya ng isang business loan sa FB page. Nagsimula po ang lahat dahil sa kagustuhan ko pong makapag-loan. Nakakita po ako ng page po sa Facebook na OFW business loan. So nag-comment po ako doon and then may nag-reply po sa akin hanggang nag-chat na po kami. Hanggang sa inilipat po ako sa Telegram. Doon po may mga members din po doon at kinuyog po nila ako. Pinaniwala nila ako na talagang legit po yung company nila. Kailangan ko pong mag-cash in daw po ng 12,000 para daw po sa life insurance. So naniwala po ako para mailabas lang po yung 150,000. Nagtaka ako, sabi niya may mali daw po sa bank details ko, kailangan ko daw po i-reset. So kailangan ko pong magbayad ulit ng panibagong 24,000 para daw po ma-process. Nung nag-send na po ako ng pera, wala pong pumapasok ulit sa GCash ko. Ang sabi, may mali na naman daw sa OTP code ko, kailangan ko daw ng bagong new OTP code. So kailangan ko raw magbayad daw po ulit ng 37,000 para daw po malabas ko, mai-release ko raw po yung loan ko. Nung hinihintay ko po na ipasok na nila sa GCash ko, wala po akong nare-receive. Ang sabi po sa akin, yung pera ko na-hold daw po ng Central Bank. At para mailabas daw po yun sa Central Bank, kailangan ko raw po maglabas ulit ng 44,000. Kailangan ko raw po magbayad ng tax sa BIR. Sir Ben Tulpo, nakikiusap ako sa inyo, sir, na matulungan niyo po sana ako sa problema ko, sir. We will expose the matter in which baby ka ang victim, their aunt, okay? For all you know, na talagang this scam is a participation of several people, okay? Alam mo yun? For the scam to materialize, di ba? You have a lot of players, pinagtulungan ng mga players. I want to get yung sinasabing pamamaraan ng modus. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alright, so makakasama natin ngayon sa studio ang pamangkin ng nagrereklamo na si Jenica. Samantala, makakausap din natin via video call ang OFW na si Ma'am Mitzi Billones. Magandang umaga rin po sa inyo. So, kayo muna, Ma'am Jenica, no, bilang nandito ngayon sa aming studio, ito bang tiyahin mo? Pwede bang pakikwento sa amin bakit kinailangan niyang manghiram ng pera? Ang weird lang, Sir Carl, kasi iniisip ko, siya yung may kailangan ng pera, pero siya yung magbibigay. Parang baliktad ata. Sige, bilang ikaw yung nandito, Ma'am, no? Mamaya kausapin natin si Tita. Ano ba yung nangyari dito? Bali po sa pagkakaalam ko po sa sinabi po ni tita, kinailangan niya po yung pera na yun dahil para po sa family niya dun sa province sa Antique and then kailangan din po kasi ng anak niya dahil magbe-birthday po. Ayun. Okay, pero yung tita mo ba, di ba, OFW siya, yung, kamusta naman yung kalagayan niya? Kasi kung mangungutang siya ng ganitong kalaga, that means siguro hindi rin medyo okay yung kita niya. Ganun ba yung nangyari? Parang... Opo, possible po. Oo. Ano ba siya sa ibang bansa? Saan siya? Katulong po siya. Oo. Sa Saudi po. Saudi. Okay. So, paano niya nakita to? Kumbaga, nakita niya lang randomly sa isang social media page, sa Facebook, tama? Opo, Facebook po. Tapos, nakita niya na maglo-loan, alright? Okay? Apo. Tapos nag-join siya, parang Apo. nag-inquire. Yes po. Okay, ikaw ba knowledgeable ka dito? Habang hinihintay natin si Tita, no, mas maganda siguro kung si Tita yung makakausap natin. Pero habang tinatawagan, no, ikaw muna tatanungin ko. Ito bang group na to? Sa ano to, sa Facebook, tapos dinala siya sa Telegram. Yes That's it. po. Alright? Nandiyan na ba si Tita? Ayan, okay. Magandang umaga po, Ma'am Mitzi Billones. Nandiyan na ba si Tita? Ayan, okay.
Magandang umaga po, Ma'am Mitzi Billones. Parang nagkakaroon tayo ng technical problems sa sound. Magandang umaga. Okay, sige. Hold muna natin si Tita habang inaayos yung linya. Alright. So sa madaling salita, babasahin ko muna. Ang nabayaran ng tita mo, 12,000 para daw sa life insurance. Tama. 24,000 para daw sa processing fee dahil mali ang bank details. 37,000 para daw sa OTP. Sumatotal ang nabayaran ng niya dun sa loan company is 73,000 pesos. Hindi ba siya nagtaka na siya yung nangangailangan pero kailangan magbigay at magbigay siya? Yun po, nung una po nagtaka daw po siya, pero dahil gusto niya pong mabawi yung pera, dahil pinapangako po sa kanya ng scammer na pagka binigay na po sa kanya yung 150,000, madadagdag na po dun lahat ng kinash in niya. Matanong ko lang, no, paano nagsimula yung pag-i-inquire nitong tita mo? Nakita niya ba random post tapos nag-comment siya na parang gusto ko po mag-inquire or interested? Paano yung naging proseso nun para alam din ng ating mga nanonood kung paano nangyari yun? Opo. Bali po yung sa Reels po, ng mga suggestion na Okay. video ng mga loan po. Doon po niya nakita and then clinic niya po yun and doon na po sila nagkaroon ng conversation. So yung nangyari, pinindot niya yung Reels. Po, Reels po nag-comment siya dun sa Reels. Tapos after nag-comment sa Reels, itong mismong page, kinontak itong tita mo. Yes po. Tapos doon na nagsimula ang conversation at pangungutang. Yes po. Tama? Well, hindi naman pangungutang, siya yung nagbayad. Oh, okay. Nandiyan na ba si Mitzi? Ma'am Mitzi? Hello po? Yes. Ayan. Okay. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Mitzi. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Dean. Ma'am, matanong ko lang sa inyo, no, ano ang naging simula or paano nagsimula itong process ng inyong pag-apply dito sa loan? Kasi po, nung nagkataon po talaga na nangangailangan po talaga ako ng pera. Nung while po na nag-scroll po ako sa Facebook, dahil tinatry ko pong maghiram or sa mga friends ko, kaya lang parang sabi ko, parang ang hirap manghiram ka ako sa iba. Sabi ko, itry ko kayang kasi may dumaan po sa Facebook page na sinubukan ko po kung kung legit ba o ganun. Sinubukan ko po. Ngayon, nag-ask po ako kung paano. Ngayon, may nag-reply naman po. Tapos hanggang sa nagkaroon po kami ng conversation, yun na po, doon po nag-umpisa na ang sabi, sige, sabi ganun, mag-register daw po muna ako, ganun, hanggang sa nakompleto po yung registration. Ngayon, nilipat po ako doon sa Telegram po, binigyan po nila ako ng link para makausap ko po yung loan assistant daw po na mag-assist po sa amin. Kasi hindi lang po ako yung magiging doon hindi lang ako yung kumbaga maglo-loan. Meron pong ibang member na ipinagsama po kami para sabihin na isang transaction lang para hindi daw po mahirapan yung loan assistant. So ngayon, parang naano ako sa dahil syempre may mga kasama ako ngayon, hindi po ako nag-umpisa na kumbaga sabi ko unahan po muna nila para maniwala talaga ako ng totoo. Ngayon, yung mga nandun po, nauna po silang nag-loan kunwari na ganun ganyan na parang pinalabas din po nila na mga OFW sila ganun. So parang naano po ako na legit po talaga ganun kasi may pinakita po sila sa akin na sa amin sa GC na ang sabi daw po sila, registered sila sa SEC, sa NPC ganun, tsaka sa BIR. Ngayon parang naano po ako, nasabi ko, totoo po siguro, ganun. Kaya lang, doon na po ako nung ang sabi, kailangan daw pong magbigay ng 8% daw po para daw po sa life insurance. Ma'am, sige po, I'll have to cut you. So, yung dun sa pag-uusap ninyo, so magkano yung hiningi mo dun sa pag-loan sana? Bali, ang ilo-loan ko po sana,
less than po sana sa 150 kasi malaki na po yung 150. Kaya lang, ang minimum daw po nila is 150,000. Sila nag-dictate na 150 yung minimum. Tama? Opo. So 150,000 yung minimum, tapos pagdating naman dun sa pagdala sa'yo dun sa Telegram group, more parang nagkukunwari sila ng OFW, kagaya ng sabi mo kanina, kaya parang nahikayat ka na mukhang okay naman, mukhang legit, tapos nagpakita ng mga dokumento na mukha naman okay kasi registered siya under a verified and legitimate company. Tama ba? Opo. Opo. Okay. So, nung pagkatapos, mama, magkano yung nabigay ninyo na para lang matubos itong sinasabing 150,000 na loan? Bali, nag-send po ako ng 12,000 para po mailabas po yung bali 162,000 kasi ang sabi po nung loan assistant na yon yung 12K, bali re-refund din daw po yun. Ma'am, magkano yung total na inilabas nyo? 'Di ba 150 yung iniloan nyo? Magkano yung binayaran ninyo? Na naglabas kayo? Bali ang nailabas ko po lahat na pera na napunta po sa kanila is 73,560. 73,560 kasama na yung 12,000. Opo, kasama na yung 12,000 and then next yung 24,300 and then yung 37,000 po. Okay. So 73,000 lahat-lahat. Tama? Opo. Okay. Opo, sir. So nung nakausap namin ng Bitag staff yung Aeon, pakikita nga yung statement dito ng Aeon. Sabi ng Aeon na Aeon is not involved in the said unlawful activity. Aeon is a legitimate juridical entity lawfully conducting financing business under the direct supervision of SEC. Aeon is not connected to a Facebook page named OFW Business Loan. In fact, Aeon is also a victim of the prevalent unlawful activity. Aeon is not related to Lizelle Liwayway, and Miss Mitzi has no record in our company. So, ang sinasabi ng Aeon dito is mukhang ginagamit yung documents, legitimate documents ng company bilang siguro panloloko sa mga tao na gusto mag-loan. No? So, gusto lang ko yun sabihin sa inyo, ma'am, para alam din ninyo at aware din kayo para sa mga susunod na time na maglo-loan. Pero para sa akin, ma'am, siguro, kapag maglo-loan man kayo, wag na siguro dumaan sa mga Facebook page. Siguro mag-search kayo ng legitimate. For example, kung talaga accredited sila ng Bangko Sentral, and there are different accreditations also as well. Hindi na ako magbabanggit ng mga iba't ibang company, pero may mga other legitimate na lending company out there. Okay. So ngayon, tawagan na natin ngayon ng mismong Chief Cybercrime Response Unit PNP ACG Police Lieutenant Colonel J. Guillermo and Attorney Philbert Flores ng Director EIPD. Pero tatawagan muna natin itong Chief Cyber Response Unit. Magandang umaga po, Police Lieutenant Colonel J. Guillermo. Magandang umaga po. Ako po si Carl Tulfo, sir, sa hashtag Ipabitag mo. Kasama ko si Bitag Din. Meron pong isang lumapit sa amin dito na OFW kung saan maglo-loan daw sana siya, sir, sa Facebook. Parang niya nahanap. 150,000 yung amount na nilo-loan niya, pero para lang matubos at ma-release itong 150,000 daw, kinakailangan daw niya magbayad ng iba't ibang mga presyo at umabot sa 73,560. May modus talaga na ganito, sir. Tapos kinausap din namin yung company na associated daw itong page na to. Hindi daw sila kasama at mukhang modus at talagang scam itong page, sir. Ano po ang magagawa ng inyong tanggapan po? Pagka kasi sa online lend, pwede po silang mag-direct na pag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission. At para ba ipapakita nila yung kumpanya. Kung katulad po ng Aeon, kung sinasabi nilang hindi sila involved, sa SEC po talaga dapat sila bakit ma-imbestiga ng SEC kung sila ba talaga ay involved po sa ganyan. At maalala ko po dyan kasi
Ang SEC po ay talagang nagpapalabas po ng advisory. Kahit meron po tayo natatanggap ng mga text message ng ganyang klaseng modus. Ang tawag po nila dyan ay advance payment scam. Na kung saan, meron po talagang nanghihingi ng, kunwari, nag-apply ka ng loan, talagang nanghihingi siya ng processing fee na ang purpose lang niya ay lokohin ka. Kasi lagi po natin tatandaan na hindi ba naman ang magpapautang na manghihingi ng halos kalahati ng iyong utangin. Di po ba? So, isa yun sa modus po nila na kumbaga dahil nakita nila na yung nanghihiram ng pera ay talagang kailangan na kailangan niya, ay talagang gagawin po nila ng paraan na maloko yung nagkumukuha ng loan. Especially yung online platform nga po, na alam naman natin na challenging yan pag hahanapin po natin sila pagdating lang kung paano natin po sila makakasuhan. Lalo-lalo na po yung ganitong kaso po, kung OFW po yan, ay talaga yung isa sa mga target po ng mga ganitong mga manduloko sa online. Sir, matanong ko lang po, anong magagawa ng inyong tanggapan in terms of possible action? Tatawagan naman din namin, sir, yung SEC, kakausapin din namin mamaya. Oo, kasi po ang ginagawa po ng SEC talaga dyan, pagka kunwari, na-report po yan sa kanila at na-identify po nila, makikipagtulungan po kami sa SEC. Pero on our part now, ay talagang for records purposes po namin yan nilalagay para at least makuha namin yung modus, ma-identify natin. At kailangan po mag-file po ng direct complaint yung biktima para makita po namin yung dokumento na sinasabi po. At kung paano po niya pinadala. Sir, okay lang ba, sir, na magstay kayo sa line? Kakausapin lang namin ngayon ng SEC. Pwede nyo din, sir, marinig ang aming usapan. Okay, sige. Okay, sige po, sir. Thank you po. Now on the line is Attorney Philbert Flores ng Director ng EIPD ng SEC. Magandang umaga po, Attorney Philbert. Attorney Philbert, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan. Ako po si Carl Tulfo, sir, sa hashtag Ipabitag Mo. Kasama ko din si Bitag D. Naka-live po tayo sa IBC 13 and social media platforms. Sir, meron lumapit sa amin na isang OFW, nagrereklamo sa isang ginawa niyang pag-apply ng isang loan. Nahanap niya sa Facebook and then she was redirected to a Telegram group kung saan daw sinabi na kasama niya daw mga OFW din, ang mga nandun sa group. And then mukhang talagang may process, sir, na panloloko na kung saan ay nagpakita din ng mga documents ng isang company, legitimate company. Pero ang sabi naman din ng company na involved dito ay hindi daw sila kasama dyan at nagagamit daw ang kanilang pangalan. Sila din ay nasasama dyan sa panloloko. Sir, ano magagawa po ng inyong tanggapan towards this issue? Opo, malamang po yan, yung tinatawag naming advance fee scam. Nag-advisory na po kami as early as November 29, 2022 tungkol dyan sa scam na yan. Yan po yung highly unusual po kasi na humihingi po ng advance fee or para ma-release ang PIN, ma-release yung naghihingi ng pera. Ganun po yung ginagawa ng mga scammers. Yes, sir. Yung nangyari dun sa advance payment is I think naglabas siya na mahigit 73,560 pesos for a supposed 150,000 loan. Oh, nako, lungkot naman, OFW pa yan. Yes po. Ganun po. So, sa ginagawa po namin, pinapatawag po namin yung mismong yung agency, yung lending company. We would like to make sure na talagang above board din sila. That's one. Number two po, ni-require din po namin, naglabas din kami ng mga requirements sa kanila na kayang i-verify sa kanila nung naglo-loan kasi kailangan may contact details sila doon. Kasi di ba may listahan po kami ng mga legitimate. Ni-require po namin most of them, all of them, na maglabas ng contact details, email or telephone number para ma-verify ng mga borrowers na kung legit yung ina-applyan nila. Kasi since ginagamit nga yung pangalan nila, I think etong si Ion, Yes. nag-comply naman dun sa requirements noon. So, pwedeng mag-verify doon. Pero sa amin part, sa education kami, namin na
yan, advisory, etc. Pero if gustong ituloy yung reklamo, pwede naman magpunta rito, entertain namin sila kung kailan sila pupunta. Tapos, kung pwede bukas, kung gusto nila, pwede, walang problema sa amin, entertainin namin yung mga tao. And we Sir, will look to it. matanong ko lang, I just have to say something, sir. Yung pagdating naman dun sa enforcement part ng SEC,屈臣氏买买节，百大品牌2件7折，APP 神券现领现折。 paano po yung nagiging process or role ng SEC dun sa enforcement part dito? Kami po kasi we always issue show cause action order po yan. Kasi we will have to require the company to explain kung sila yon or kung ano man. Kung baka mamaya naman involved talaga sila. So we like to make sure. Kasi hindi naman dahil nagamit sila, depensa nila yon. But you have to prove to us na hindi talaga sila yon. Yun ang style namin muna. If we find out na talagang sila yon, marami na yan. Suspension, revocation, yun ang mga gawain namin dito. Yun ang mangyayari. Pero kaya ngayon, pinapakiusap namin sa mga kababayan natin, na basta the moment po na kasi education po kailangan natin dito, prevention po eh. The moment po na nanghingi na ng pera ho sa inyo at nangungutang kayo, highly unusual na po yan, tanggihan nyo na po yan. Automatic po yan. Attorney, Kailan sila pupunta, sabihan nyo lang po kami. Attorney, nasa kabilang linya din ng PNP, ACG, maybe you can have a joint investigation regarding this issue. Sure. Ay, lagi naman namin kapartner ang mga ACG, sir. Okay. Wala kaming problema. Sige sir, kasi madami na din tumatalinong yun na kasi mga dorobo ay gumagamit na din ng mga lehitimong loan company para makapanloko. Correct. Yun lang ang aming concern, sir. Pagdating sa ganyan na bagay. May gusto pa kayo idagdag? Hindi. Meron din po kami sa Facebook account namin kung mga paano mo malalaman yung advance fee scam. Meron po kami doong posting namin. February 26 yata ho yun nakapost sa SEC Facebook. Para lang kung may idea kayo. Pero ang bilin ko lang mabuti ho, the moment po na nanghingi na sa inyo ng pera to release anything or as application fee, hindi nyo na dapat pansinin yon. Ganun po dapat. Sige sir. Asahan na lang namin sir yung magiging action ninyo dito sa case ni Mitzi para dito sa pagresolba ng kanyang problema sir. We'll refer her to your office sir para magawa ng paraan ng kanyang sumbong. Sige po sir, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga rin. Thank you. Okay. Ngayon naman back again to PNP ACG. Police Lieutenant Colonel J. Guillermo. Sir, magandang umaga po, sir. So, narinig nyo naman, sir, yung naging usapan namin ng SEC and talaga naman daw nakikipagtulungan sila sa inyo. Sir, asahan ba namin na magkakaroon kayo ng investigation regarding this issue? Actually, marami kaming joint investigation ng STC sa ganyan. So, ang challenge kasi dyan, pag ang complainant ay hindi niya itinutuloy yan, kumbaga, nawawalan din po kami ng kumbaga, ng karapatan para mag-imbestiga ng ganyan kasi wala pong complainant. So, lagi po namin sinasabi sa kanila na may challenge ang pag-iimbestiga, may matagal. So, sinasabi ko po yung totoo na hindi ko pinapangako na pagpunta niyo po bukas o kung ngayon, hindi po matatapos yan ng isang araw lang o 2 araw. Aabutin po yan ng buwan dahil very challenging ang pag-iimbestiga. Kailangan natin mapatunayan kung sino po talaga yung taong nakausap nyo at napadalhan ng pera. Yun po ang makukuha natin. Pero ganun pa man po, aasahan nyo po na tutulungan po natin yung mga biktima. Ang lagi ko nga lang po papakiusap na huwag po silang bibitaw. Kasi talagang matagal po ang pag-iimbestiga niya. Sige sir, yun lang naman ang gusto namin na matulungan ng mga lumapit sa aming tanggapan sa pakikipagtulungan sa inyo at sa investigation ninyo. Yun lang naman sir ang gusto namin na iparating at maraming salamat sir sa inyong statement din. Kung may gusto pa kayo idagdag sir, you're free to say. Opo, so ito po kasing sinasabi natin mga online crimes. Ang pinakamaganda po dito, sana magkaroon po ng batas na
pagka nag-iimbestiga ang pulis, dapat po lahat ng mga, kung anumang account po yan, hindi na namin kailangan kumuha po ng warrant of arrest. O warrant po, hindi po warrant of arrest. Yung warrant po, kasi meron pong cybercrime warrant, ang tawag po dyan ay warrant to disclose computer data, na kung saan umaabot po yan ng 2 hanggang 3 buwan bago po makakuha kami ng information. Pero kung magkakaroon po sana ng batas na once na meron pa na pong affidavit ang biktima, ay ibibigay lang po namin sa mga concerned institution, sana po mas mabilis ang investigation. At saka magkakaroon po ng batas na, kunwari ganyan, may complaint po, automatic po yun na once na nagreklamo sa police, dapat itatawag lang ng police sa concerned financial institution o online to freeze the account na hindi po magagalaw kaagad. Sana may mga ganun pong tayong policy para mas mabilis at mapipigilan po yung mga kriminal na makapanloko ng mga Pilipinas. Yun lang naman sir ang gusto namin din maparating din sa mga tao na mag-iingat talaga sa mga ganyan na bagay. At totoo sir ang sinabi mo na talagang may kakulangan pagdating sa ating batas, pagdating sa cybercrime. No? Pero asahan namin sir yung magiging tulong niyo dito sa complainant at sa tingin ko naman sir ay makikipagtulungan naman din sila para maging complainant at magkaroon kayo ng karapatan para ituloy ang investigasyon na ito. Opo. Sige sir, maraming salamat po at magandang umaga. Thank you din. Okay. Maraming salamat po. Okay, Ma'am Mitzi, no? Narinig niyo naman yung pag-uusap kanina namin ng SEC tsaka ng police. And sabi naman nila na willing naman daw sila nagawa ng paraan ito. So, it will take time. Pero then again, mas maganda na magkaroon ng proper cooperation kayo, ma'am, dun sa tanggapan nila para magawa ng solusyon itong problema ninyo. Oo. Ituloy nyo, ma'am, yung complaint po, no? Na para at least hindi rin masayang yung magiging investigasyon ng ating mga kapulisan dito. So, I think kung may mga iba ring biktima, Sir Carl, manawagan din tayo, no? Kung may iba pang na biktima itong kumpanya na to, I mean, itong tao na inirereklamo nila, magsadya lang din dito sa amin para at least maging malakas yung ebidensya natin sa pag-file ng kaso dito sa mga inirereklamo ninyo. Well, ang sa akin lang naman ang masasabi ko ay unang-una, mag-iingat talaga pagdating sa mga ganitong loan. Mag-iingat at siguro research best. First, gawin nyo muna first step, mag-research tungkol sa company na ito and give a background and reviews and everything bago kayo siguro tuluyan mag-loan dito sa company. Oo, no? tama, Sir Carl. Kumbaga, in short, kung may red flag na, huwag nyo nang ituloy. Which is yung kumbaga kung nanghihingi na ng pera, alam na. Kumbaga red flag na yun. So yun lang naman na Madam Mitzi, may gusto pa kayong sabihin siguro, huling mensahe bago tayo ay magtapos ngayong araw. Opo, sir. Bali, kasi napaano ko po sa anak ko yung mga GCash number po ng pinangsendan ko. Sige ma'am, kung sino man yung magiging representative ninyo na para pumunta doon sa tanggapan ay wala naman kami problema doon. Hindi, idadagdag ko lang po yung kasi naka-report na po yan sa GCash. Bali, ang advice po kasi ng GCash na GCash assistant, ang sabi po, magbigay daw po ng magpa-blatter daw po sa NBI. Ma'am Mitzi, medyo yung sinasabi ninyo naintindihan ko naman, pero we're taking things to a bigger scale, which is why nilapitan natin yung SEC tsaka yung PNP. PNP na ma'am, PNP tsaka SEC, sila yung may jurisdiction pagdating sa mga ganitong bagay, kaya we will let them do the investigation. Hayaan natin sila mag-investigate and at the same time, we just need your cooperation para dun sa mangyayaring investigasyon para magkaroon ng maayos at maliwanag na usapan. No, ma'am? Okay? Sir. Sige, ma'am. Sige, yun. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mitzi. Magandang umaga din po. Salamat po. Okay. Alright.
Sige. Sa'yo naman, Jenica, no, kumbaga, i-assist mo rin yung tita mo sa pag-file. Since nasa ibang bansa siya, syempre hindi naman siya basta-basta makakauwi dito para maasikaso ito. I think kung kinakailangan ng SPA, no, na Special Power of Attorney, para i-representa mo yung tita mo sa pagpupursue ng kaso. Alright? So, aasahan din namin yung cooperation nyo bilang yung complainant. Alright? Okay, at dyan, maraming salamat, Jenica, at sa iyong tita na si Mitzi sa paglapit sa aming tanggapan. No? At dyan nagtatapos ang pangalawang nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak #ipabitag mo.